May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Isang healthy Saturday morning sa inyong lahat. Welcome sa programang Tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ang konsulta, mga problema sa kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinagdadaanan ng mga bagong ina matapos ang kanilang panganganak. Isa ito sa mga usapin tungkol sa mental health na dapat pagtuunan ng pansin at maintindihan, hindi lang ni mister at partners, kundi pati ng ating lipunan. Panoorin po natin ito. Congratulations, Mommy, on your new baby. Yan ang madalas naririnig natin kapag may bagong baby. Puro saya, puno ng excitement, panibagong rason para mabuhay. Pero Mommy, may nangamusta na ba sa'yo? Surely narinig mo na ang postpartum depression. Para mas maintindihan natin kung gaano ito kabigat, nakausap namin si Elena, isang ina na nakaranas ng postpartum depression. Pagbabahagi ni Elena, may mga pagkakataon na nasasaktan niya ang kanyang sarili at napagbubuntungan ang anak. Ngayong nalagpasan na ni Elena ang postpartum depression sa tulong ng psychiatrist, handa na siyang ibahagi ang kanyang karanasan at hikayatin ng mga inang nakakaranas nito na huwag mahiyang magpatingin sa doktor. Kapag mag-isa ako, tapos bigla ako iiyak, ganun, tapos hindi ako masasatisfy sa iyak lang. Kailangan may form of release ako. Yun na yung sasaktan ko yung sarili ko. So, siguro ang hirap sa part ko no na wala akong ibang kakilala na merong ganong klaseng sitwasyon sa akin. So, wala akong support. May weeks or days na talagang depressed ako. Araw-araw ako umiiyak. Tapos, palagi akong galit. Minsan napagbubuntunan ko na yung anak ko, ganun. Parang, hindi ako makakonect sa mga anak ko. Kasi palagi ko na lang iniisip yung sarili ko ng time na yun. Yung mga problemang iniisip ko, yung stress ko, na parang hirap na hirap ako sa buhay ko, hirap na hirap ako sa anak ko. May time na hindi na kinaya talaga ng partner ko yung ginagawa ko. Sumbong siya. Parang after a few days, nagpa-check up na ako sa psychiatrist. Ayun, na-diagnose ako na mayroong postpartum depression, OCD, tsaka bipolar disorder. Gusto ko talaga i-share yung story ko na yun kasi meron pa rin talaga mga taong nahihiya na merong ganong klaseng condition. So, gusto ko lang din sabihin sa kanila na hindi siya nakakahiya. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 10 kababaihan ang nakakaranas ng postpartum depression. Sa Pilipinas, 15.6% ng kababaihan ang nakakaranas ng depresyon habang buntis at halos 20% pagkatapos manganak. At sa mga malalang kaso, tumataas ang risk ng isang ana na saktan ng sarili o magkaroon ng postpartum psychosis. Paano nga ba malalaman kung postpartum depression na ito? Ano ang mga senyales na dapat bantayan? Paano nga ba matutulungan ang mga inang tahimik na lumalaban dito? Lahat ng yan, sasagutin dito sa Sagot ni Doc. At para punto por puntong himayin ang postpartum depression, makakasama natin ang isang psychiatrist mula Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa De La Salle Health Sciences Institute at BS Psychology sa University of Santo Tomas. Nag-residency training siya sa Psychiatry Department ng Makati Medical Center at post-residency training sa Perinatal Psychiatry sa KK Women's and Children's Hospital sa Singapore. Isa rin siyang fellow ng Philippine Psychiatric Association. Let's all welcome Dr. Orma Baiting Garcia. Doc, welcome sa Sagot ni Doc. Hello, Michelle. Thank you for having me. Doc, unang-una maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Alam nyo naman, Doc, ngayong Mayo, nag-celebrate tayo ng Araw ng mga Ina. Pero ngayon, gusto po namin malaman yung isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga ina
or yung mga bagong ina na hindi natin masyadong napag-uusapan, yung postpartum depression. Kaya Dok, ang unang tanong ko, in your experience po sa inyong clinic, gaano po ba ka-common ang postpartum depression? Sagot ni Doc? Actually, it's more common than we think. No, 1 in 5 women may experience postpartum depression. Sir, Doc, what do you think po? Why do you think people are still not open to talk about postpartum depression? Perhaps it's about the stigma, around motherhood and mental health. No, may expectation kasi na when you become a mother, kailangan masaya, you fall in love with your baby right away. You manage sleep deprivation and navigate this major transition, with grace and gratefulness. Now, when mothers feel otherwise, when they struggle, there's this shame and guilt na dapat hindi ganito yung nararamdaman ko. So the tendency is to not ask for help or not express it kasi baka ma-judge sila. And I think the other one is lack of awareness kung ano ba yung acceptable at hindi acceptable na symptoms during this period. That's why I actually appreciate conversations like this, to raise awareness on this very important matter. Dok, sa mga hindi pa aware na may postpartum depression na nararanasan yung mga bagong ina, yung mga bagong panganak, in simple terms po, Dok, paano nyo po maipapaliwanag yung postpartum depression? All right. So postpartum depression, it's a mood disorder that can happen within 1 year after giving birth. All right? So hindi ito simpleng lungkot or pagod lamang. It's accompanied by other symptoms like loss of interest sa mga dating hobbies mo, ngayon hindi mo na siya ma-enjoy, erratic sleep and appetite, low energy, yung negative cognition about oneself, yung feeling mo you're not good enough, na hindi mo kaya maging mabuting ina. Sometimes with feelings of hopelessness and worthlessness to the point na yung iba nagkaka-thoughts of self-harm. And it's not just a short time, 2 weeks and longer yung symptoms. And it's severe enough to impair functioning to the point na they can't care for themselves and others. Doc Orma, parang base dun sa explanation mo, parang yung mga bagong ina, yung mga bagong panganak, dumaranas sila dun sa laban against expectations sa kanila. Kasi parang sinasabi, bagong panganak sila, dapat masaya, masigla, to the point na nadidisregard na natin yung fact na yung isang ina, dumaan siya sa isang major na kaganapan sa buhay niya. Nanganak siya katulad ng mga na-CS mom. Parang I think it's a major operation. Tama ba, Doc? Yes, right. So, despite for example, 9 months, di ba, na pregnancy and then you deliver, ang laki nung transition na nangyayari. And then the society expects you to just be happy. Of course, you are happy, pero malaking transition siya, meaning ang daming changes. Physically, emotionally, mentally. And there's a new term nga that I want to let you know also, yung matrescence. It's equivalent to, alam mo yung adolescence, di ba? Yung puberty, nagiging teenager, yung transition from bata ka, yung physical changes, emotional changes that you go through. May ganun din sa motherhood and it's called matrescence. Ayun yung transition ng isang babae to motherhood. So yung physical hormonal changes, yung body mo, and yet the society expects you na to bounce back kung ano yung pre-pregnancy weight mo, to just go on with your life as if it's not a major event. Totoo, Doc, Kasi parang bilang isang babae, napakalaking responsibilidad yung kinakaharap natin kasi may aalagaan na tayo. 24 hours. Hindi yan parang kung fur mom ka, hindi yan dog na pwede mong pabayaan dyan na papakainin mo lang. Ayan, iwo-walk. Ang baby, nakadepende sa'yo 24 hours. So ito yung kinakaharap ng mga nanay natin. Doc, meron kasi akong na-encounter na word, baby blues. Ano pa yung pagkakaiba nun sa postpartum depression at baby blues? Right. So you mentioned, babies require round-the-clock care. Right? So it's normal to feel very exhausted, emotionally, physically overwhelmed. So it's normal talaga na minsan unhappy ka, And ayun yung baby blues, yung mood changes that are short, lasting, usually first 2 weeks of postpartum period. And it's
ano lang, mild, self-limiting, meaning you don't need treatment for it. It goes away, right? Whereas postpartum depression, it takes 2 weeks or longer and it's debilitating, to impair functioning. And most of the time, it really needs treatment. Okay. So may mga duration pala yan, Dok, no? Kung ano lang, kung mild lang, hindi ka nai-impair, pwedeng sabihin nating baby blues. Pero kung 2 weeks longer na yung nararamdaman mo na depression, ito na yung postpartum depression, kailangan na ng treatment. Yes. In psychiatry kasi may mga criteria that we follow. Hindi lang basta one day nalungkot, depression. There are other criteria that you have to meet in certain duration. And most of all, it becomes a disorder when it impedes your functioning. Meaning, yung mga dati mong kayang gawin, medyo nahihirapan ka na ngayon, nagsistruggle. So, that's when it becomes a disorder and needs medical attention. Pag sinabi mo, Dok, na it impedes your functioning, apektado ba dito yung pag-aalaga sa baby? Yes, actually yung pag-aalaga sa sarili mo and sa ibang tao. And pwede ba siyang sabihin natin na yung isang ina na nakakaranas ng postpartum depression, hindi niya na kayang alagaan yung baby? Yes, it can reach to that point. That's why early detection and intervention is very important. Dok, sa clinic mo, ano po yung madalas kino-complain sa inyo ng mga patients nyo na you think nagpapakita ng signs ng postpartum depression? Very common, no, yung they feel very lonely. They can't enjoy yung season na to wherein they expected na ma-enjoy nila. And also yung mga hirap talaga matulog. Kahit tulog yung baby, sila hindi nila kayang matulog. And then, worst, yung iba, they have thoughts of self-harming. So, ayun yung mga red flags na baka may postpartum depression. Dok, pwede bang magkaroon ng postpartum depression ng isang ina na kahit sobrang happy siya, sobrang pinagdasal niya na magka-baby siya? Yes, actually, any woman can develop postpartum depression. Kahit na pinaghandaan mo yung baby, no? Kahit na healthy rin yung pregnancy and walang complication sa delivery, it can still happen. Okay. So kahit parang 9 months ka naghanda para sa baby mo, posible ka pa rin magkaroon ng postpartum depression? Yeah, actually, di ba, sa pregnancy yan, may trimester. Tinatawag rin yung postpartum period as fourth trimester. So, sometimes we prepare for the delivery, di ba? Expecting that it's the worst, when in fact, it could be the easiest part pala. It's the after that is really challenging, right? So, yes, it can still happen na even though you really prepared for, your birth, you can still develop depression. Totoo yung sinabi mo, Dok, no? Relate ka. Nakarelate ako sobra kasi as a mom, syempre, nagpa-practice ako umire. Ayun yung pinaghahandaan natin yung gatas, yung damit ng baby, Right. kung paano ka iire na hindi ka mapupunta sa CS kasi lahat naman tayo gusto ng normal delivery. Yun ang pinag-aralan ko, Dok, pero hindi ko inasahan na pinakamahirap na part pala ay yung recovery. Yung after. Yung after, kasi yung katawan mo pagod. Correct. Tapos, katulad nga nung sinabi mo, Dok, hindi ka makatulog. Kahit gusto mo matulog, kasi ang nasa isip mo, responsibilidad mo yung baby. Yes. Parang yung nasa isip mo, baka may mangyari sa baby habang tulog ako. And actually, relating to that, hindi lang depression yung iba, anxiety talaga. Postpartum anxiety wherein they couldn't stop watching the baby, humihinga pa ba? Right? So, yun yung mga sobrang daming worries. Oo. Yung sinabi mo, Dok, lagi natin chinecheck yung baby kung humihinga pa ba. Yun yung practice natin na hindi na iintindihan ng iba Right. So, when it becomes excessive, yung you can't shake off the worry about your baby's health, then doon natin mako-consider na baka it's a disorder. No, pero I think it's normal kasi maternal instinct for you to protect your baby, to care for the baby. But again, when it's too much, when it's debilitating, it's distressing, doon siya nagiging, you need medical attention. Ayun nga. Kumbaga, maternal instinct na alagaan mo yung baby, To protect. to protect the baby, pero yung may iba, parang naprapraning. Yes. Tama ba yung Excessive. term naprapraning? No? I Is guess it it's- acceptable? I guess it's nagiging excessive and it's uncontrollable.
Dok, sa usapin naman ng relationship ng ina sa baby niya na newborn, posible ba ang postpartum depression makaapekto dun sa bond ng nanay at anak? Yes, some mothers with postpartum depression may exhibit emotional detachment wherein they have problems bonding with their baby. Okay, so in that case, they are unable to stimulate yung kanilang baby, to relate with their baby, which is, we don't want that because you need to stimulate your baby, for their brain development, for them to, hit their cognitive milestones. So it's possible na because of the depression, hindi ka maka-connect sa baby. And also, pwede rin namang hindi agad depression, no? It's just that hindi pa marunong si mommy. Right? Kasi, syempre, lalo na kung new mom, di ba, sobrang bago talaga lahat, no? And the baby, when the baby comes out, basically stranger siya, di ba? You don't know the baby yet. So, you really have to get to know each other muna. No? And sometimes, the moms need guidance lang naman on how to relate with their baby, how to talk to their babies, bond with their baby in whatever way, like simple na talking to your baby, singing to your baby. So some need guidance. But then, kung naturo na lahat but still talagang detached, no? So doon yung sinasabi nating may mother-baby bond problem. Okay, Doc. Yung sintomas po ba ng postpartum depression, kailan siya nagmamanifest? Pwede po bang during pregnancy or weeks after pregnancy, after childbirth? After childbirth. So actually, there's a broader term for depression in the pregnancy and postpartum, which is perinatal depression. So during the pregnancy and after, pwede siyang mangyari. Okay? So when you say postpartum depression, ayun talaga yung after birth lang. Okay? So after birth, it can happen anytime within the year, 1 year. But typically, yung postpartum depression occurs in 4 to 8 weeks. So, 1 to 2 months. I think that's when talaga nagbe-build up na, exhaustion and everything, no? So, yun siya, yung usual na occurrence niya. But anytime, actually, within the first year. Kumbaga, nag-build up na yung pagod mo, yung puyat mo. Lahat na, and then the other factors pa. Doc, break muna tayo, no? Unang bugso pa lang yan ng talakayan natin. Sa ating pagbabalik, aalamin pa natin kung ano pa yung mga signs and symptoms, pati na yung dahilan kung bakit nakakaranas nito ang mga new moms. At ano yung mga risk factors na kaakibat nito. Tutok lang dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating primetime bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan ko muna mahanap si Ama. Ikaw, Doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Rahman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Rahman? Bakit kinakailangan dumana ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Rahman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang umuha at saan siya dinala?
Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadalhin ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan, natagpuan sa villa ni Kunanan. Ipaliwanag mo sa akin to. Akala ko ba magkakampi tayo? Ano, pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Sagutin mo ako! Ikaw pa pumatay kay Walter. Sabay tayong umaasa. Lahat ng to, bakit mo ba ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa Board of Directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak na ang Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayong mag-alala ha. Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago, simula nung nagkakilala tayo. Jigan, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respatuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ng flag ng Shilitay, ako nang gagawa nun. Tao ba sa loob? Mga bombero kami. Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating primetime bida. Sagot nito. Nagbabalik ang sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Dr. Mabaiting Garcia ng Makati Medical Center. Doc, pag-usapan pa natin further yung mga sintomas ng postpartum depression. Ano po ba yung common signs na dapat bantayan sa isang new mom? So again, it's a mood disorder. So usually talaga yung feeling sad, no? Na persistent. Okay, persistent sadness. And sometimes they can't control crying. Parang for no reason, they just keep crying, very tearful, all right? And then there's also anhedonia, meaning yung loss of interest sa mga dating pleasurable activities for you. So yung mga dati mong hobbies, hindi mo na ngayon magawa or hindi mo na siya na-enjoy. And also there's erratic sleep and appetite. I understand during the postpartum, syempre mahirap talaga matulog. But then itong difficulty sleeping, with postpartum depression, yung kahit may opportunity ka to sleep, hindi ka pa rin makapag-unwind, mag-wind down, and hindi ka makatulog. Alright? And then erratic appetite, low energy, poor concentration, and also yung feelings of worthlessness, feeling hopeless. And sometimes to the point, may mga suicidal thoughts, all right? And then the duration is at least 2 weeks or longer, no? And it's severe enough to impair functioning, meaning hindi na maalagaan yung sarili or yung baby, yung ibang tao, couldn't take care of the house, So, yun. When it's severe like that, it's postpartum depression. Okay. Dok, saan ba nanggagaling tong kalungkutan na nararamdaman ng mga bagong panganak na ina? Saan ba nanggagaling yung pakiramdam na wala silang kwentang ina? Kasi with psychiatric, medical, or mental health conditions, maraming factors eh. We couldn't really pinpoint one source or one cause. It's always the interplay ng several factors, biological factors could be your own history, kung meron ka ng history ng depression before, family history of depression, and also the hormonal changes. It can really affect your mood. And then sleep deprivation pa, right? And then the psychological factors, yung early life experiences ng mommy, their own experience with their own mothers, and also yung personality, if yung anancastic personality, wanting to be in control of everything, wanting everything to be in order, perfect, and motherhood, it's full of uncertainties. And, in order for you to make space for the baby, you have to let go, So, ayun yung ibang mga factors. Also, social factors could be financial stress, marital conflict. So, again, mahirap sabihin na ito yung cause ng sadness. It's an interplay of all of these factors. Okay. Yung biological, Doc, sinabi mo, kung meron ka ng history na even before you got pregnant, may anxiety ka na, mas malaki yung risk na magka-postpartum depression? Yes, actually that's the strongest risk factor
history of depression. Lalo na kung during the pregnancy, depressed na nga, it's highly predictable na postpartum may depression. Okay. Doon naman po sa psychological factor na nasabi niyo, Doc, kapag yung own experience mo with your own mother, kanina nasabi niyo, Doc, we need guidance kasi, for example, din sa mga first-time mom, di ba, first time nila mag-alaga ng baby, hindi sila marunong mag-alaga ng baby kasi, syempre, unang baby nila. Kung hindi maganda yung relationship nila sa mom, nagpe-play yun dun sa postpartum depression. Yeah, so yung history of trauma, it could resurface during the postpartum period also. Okay. Doon naman po sa social factor, kumbaga, are you saying, Doc, na napakahalaga na may support system? Yes, very much. Oo. Social factors. So, ayan yung, pwede kasing may available social factors or social support, but the mother does not perceive it that way. So, yung perceived lack of support, And also other factors that could add to the postpartum depression, yung the pregnancy factors. Maybe it was an unplanned pregnancy, okay, a difficult pregnancy, nagkaroon ng complications, or si baby baka may sakit na nagkaroon ng NICU admission. So, ayun, ang daming mga possible factors. Dok, yung mom guilt na tinatawag, ano po ba yun? Nararamdaman? Bakit po siya nararamdaman ng mga bagong panganak na ina? Yung mom guilt or may guilt na nararamdaman yung mothers? Yes, I think that's very common kasi nga yung society's expectation na kailangan masaya ka, grateful. Actually, pag mom, di ba dapat glowing, And sometimes when you feel otherwise, nalulungkot ka, nag-struggle, or minsan talaga you don't feel as connected to your baby, may guilt na nararamdaman, and that impedes also their seeking help na susolohin na lang nila, and that's why they suffer in silence most of the time. Yun ang problema, Dok. May mga mothers tayo na they are suffering in silence. Hindi sila nag-reach out. Pag ganun po ba, Dok, kunyari, single mom, tapos hindi ka makalapit sa family mo, ano po ba ang dapat niyang gawin? Right. So, talagang important yung pagkakaroon ng village, kumbaga. Di ba? Sabi nila, it takes a village to raise a child. So, it's difficult kung walang mga key persons like that, no? And that's why we have, mental health resources. If you see signs and symptoms sa sarili mo ng mga postpartum depression, then you really need to seek help, no? To help you navigate this difficult time. Dok, ito naman ang mga causes and risk factors pag-usapan natin. Yung postpartum depression po ba, how much of it is hormonal? Ano naman yung, how much of it is caused by stress or yung environment? Yeah, so it's hard to pinpoint how much talaga exactly, but it's always a combination Again, yung mga hormonal factors, kasi when you give birth, during pregnancy pa lang, ang dami ng hormonal changes And after giving birth, And there are women kasi talaga na kahit normal naman yung changes ng hormones na yan, very sensitive sila sa hormonal changes. That's why it manifests as yan, yung mga mood changes, no? And other factors also. So it's a combination. So yung mga mom natin na nakakaranas ng depression after childbirth, yung sinasabi nila na, bakit hindi ka masaya? Parang hindi mo ma-force yung sarili mo na maging masaya. Pwede siyang dahil sa hormones. Yes, possible. And together with the other factors. Doc, yung Filipino culture naman, yung kultura natin mga Pilipino, nakaka-apekto po ba siya para makatrigger ng postpartum depression or may effect ba siya? Kasi sa Filipino culture, di ba, yung mantra natin is that mothers uunahin ang pamilya bago ang sarili. No? That's why there's this tendency talaga na kayanin mo lahat. Even though you're struggling na, ang hirap magsabi kasi most of the time, ang maririnig mo is kaya mo yan or normal lang yan. Talagang ganyan pag nanay. That's why yung mga ganong statements, it tends to invalidate or minimize yung struggle ng mga mommies, no? But also, on the positive end, it's our family, yung ating
family support, ayan din yung isa sa mga biggest factors na makakatulong sa atin to cope with this, motherhood journey. Doc, you mentioned earlier na 1 in 5 women can have postpartum depression. Pero meron din po ba ng mga bagong ina or mga nanay na hindi pwedeng magkaroon or hindi nagkaroon ng postpartum depression? Yes. May ibang mga mommies, no, na they don't have the depressive symptoms or pwedeng baby blues lang, no? It's not really a disorder. So it can happen na, 1 in 5. So yung 4, yan. Okay. More pa rin naman na hindi nagkakaroon ng depression. Oh, that's good news, Doc. Pero naririnig din kasi natin sa mga nanay-nanay natin, no, yung mga older generations na bakit nung panahon ko wala namang ganyan mga depression. Okay naman ako nung bagong panganak ako. Bakit ikaw parang ang lungkot-lungkot mo? Yeah, so I think kasi yung mga generational, changes na in the past pwedeng hindi talaga kasi napag-uusapan pa yung mental health noon. So possible na some moms in the past nagkaroon sila ng depressive symptoms pero it was not recognized, no? And eventually it got resolved. Kasi depression naman can resolve, even without treatment. Ayun lang, mas matagal kumpara sa when you get treatment, no? And also because right now ang daming factors that come into play. Social media, wala naman yon in the past, right? And right now we have that social media which can be a source of, education. You learn from the social media on how to navigate life and also a source of stress. Kasi yung comparison, 'di ba, na bakit itong mommy na to parang ang dali para sa kanya. And it can trigger some, emotions to the new mommy. Okay, Doc. Kumbaga, nung older generation, wala namang social media. Kumbaga, sinasabi mo, Doc, na noon, hindi mo alam hindi mo nako-compare yung sarili mong journey sa journey ng iba. Kunyari, usong-uso ngayon, Doc, yung mga vlogs yung mga influencer na tinatawag natin. Parang, minsan mako-compare ko yung sarili ko. Bakit siya? She can lay in bed all day while taking care of her baby. Ako, kailangan ko maglaba, kailangan ko maghugas ng plato, ng bote, kailangan ko mag-pump, mag-breastfeed. Bakit siya parang ang ganda-ganda niya, hindi siya nanganak, mga ganun. Right. So, kanya-kanya kasing journey talaga, no? So, it's hard to compare. And in social media, parang imagine mo a window. Sa house, maraming windows. And sa social media, ang nakikita mo yung best window. Ayun yung best version of themselves, of their life. Kasi most of the time, we post yung mga magaganda, di ba? So possibly, behind the scenes, meron ding mga same struggles that you experience, no, hindi mo lang nakakita. So mas na ma-magnify yung struggle mo tuloy. So in that sense, no, kung nagiging trigger yung social media, if you're aware na trigger siya sa'yo, then maybe you can minimize exposure to that stressor. Wow, ang ganda ng advice ni Dr. Orma, no? Sa ating mga mommies dyan, kung nakaka-stress sa inyo ang social media, kasi nako-compare natin yung journey mo sa journey ng iba, better mag-plug off ka na, plug out ba yun? Or wag ka na gumamit ng social media para hindi mo ma-compare yung journey. Kasi nakikita natin sa social media, yung glimpse lang ng buhay ng iba. Kumbaga, yung perfect lang na part nung araw nila na yon, pero hindi natin alam na we all undergo or pinagdadaanan natin the same struggles na hindi lang nila nakikita sa social media. Doc, isa ko pang tanong, pag ang nanay po ba ay may postpartum depression, pwede bang mag-reach sa point na nasasaktan na nila yung sarili nila or yung baby? Yes. Most mothers with postpartum depression do not harm their babies. But, syempre, kung severe and then untreated depression, it can reach to that point talaga na some would have thoughts of self-harming or yung thoughts of harming the baby, no? So, possibly sa news, may mga occasional makikita tayo na nasaktan nila yung baby or yung infanticide wherein they, kill the baby. So, most likely, severe depression, baka with psychosis pa yon, with psychosis. So, ayun yung ayaw nating mangyari. That's why early detection and intervention would really help the mom na hindi na mag-suffer for too long. So, kung Doc yung, infanticide, no, talagang nangyayari to sa mga moms na may intention to kill their own baby? Most
of the time, they have psychotic symptoms. Meaning, they kill the baby because perhaps may mga delusion sila na hindi nila totoong baby yun, na, may iba yung takbo ng isip nila. May psychosis. Psychosis yung mga hallucination, delusions, may mga narinig nag-uutos sa kanila. So it's really severe, no? So ayun yung ayaw natin mangyari. That's why, kailangan talaga magka-intervention agad. Dok, kasi share ko lang, no? May kwento kasi sa akin yung mom ko. So, nung bagong panganak ako, sinasabi niya lagi sa akin na alagaan ko yung sarili ko para hindi daw mabinat. Kasi daw meron siyang friend na nabinat after manganak, inihagis yung baby. Oo. Pwede po bang postpartum depression yun? Baka postpartum psychosis, no? Or pwedeng dumaan din nga sa depression and nagkaroon ng psychosis, no? So, usually talaga yung mga nag-harm ng babies, yun nga, may mga psychotic symptoms, no? So, for postpartum depression, most of them don't harm the babies. Actually, isa nga yung sa fear nila na baka masaktan ko yung baby. Right? So, yun, mga postpartum psychosis most likely. So, iba na siya sa postpartum Yeah, depression? iba yun. Oo. Postpartum psychosis na? Yes. Psychosis meaning magkakaroon ng mga hallucinations. Yung nakakarinig ka ng boses, wala naman. Auditory hallucination. Visual hallucinations, may nakikita na wala naman doon. Or may delusions, yung fixed false belief. Belief na itong baby ko, alien, or hindi to sa akin. Or delusion na yung pagpatay sa baby is way of saving the baby. So talagang iba yung thought process. And that's really severe. Grabe, kalahati pa lang tayo ng talakayan natin, Dok. Ang dami na naming natutunan sa'yo. Kaya sa ating mga ka-SD, kung kakabukas nyo lang ng radyo, live na live po tayo sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Susunod, sasagutin naman natin ang mga tanong ng ating mga listeners at televiewers tungkol sa postpartum depression at paano ito malulunasan. Sa pagbabalik yan ng Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments. This is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s, big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM, Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack. Movies, series, icons, 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition, One Legend, 25 hits, originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global, K-pop, J-pop, P-pop, 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25, one theme. 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits. Only on your station. All Radio 103.5. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Mga kwento ng pag-ibig. Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. Hamon ng buhay. Wala na ako ng preno! Nabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc!
Nagbabalik ang sagot ni Doc. Sasagutin naman natin ang tanong mula sa ating mga televiewers at listeners sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Eto, Doc. Unang tanong mula kay Renz ng Las Piñas City. Doc, nung bagong panganak po yung asawa ko, pansin ko po sa kanya na wala siyang nararamdaman na saya. Pagkatapos niya manganak, sign na po kaya ito ng postpartum depression? So, postpartum depression kung yun nga matagal na duration na nagkakaroon ng mood problems or sobrang lungkot and kung accompanied by other symptoms. Yung hindi lang malungkot, also yung walang gana sa mga dating nagpapasaya sa kanya, hindi nakakatulog or may appetite problems, tapos yung feeling very negative about oneself, no? So kung nagpe-persist yon 2 weeks or longer, pwedeng postpartum depression and if it affects yung functioning ng wife niya. Pero kung short time lang, baka baby blues, no? So, yun, it depends kung gaano katagal na yung symptoms and how is it debilitating. So, para kay Renz, dun sa wife mo, ang sinasabi ni Doc, kung mahaba na yung ganitong experience, better magpa-consult na sa psychiatrist. Sa psychiatrist po ang punta. Okay. Pangalawang question, Doc, mula kay May ng Calambas City, Laguna. Normal lang po ba sa bagong panganak yung walang connection sa baby? Well, pwedeng hindi pa marunong si mommy, lalo na kung first-time mom, hindi pa marunong makipag-bond kay baby to establish that connection. You know, that's why new moms would need guidance, you know, on how to relate to their child. Kasi syempre hindi naman lahat yung magilaw sa baby eh. Sometimes you really need to learn how to talk to the baby, you know, sing to the baby, and then eventually nabibuild yung bond na yon. Now, if it's, you know, persistent, naturuan ka na, you know, and then there's really problem connecting to the baby, and then you have other symptoms pa, which are yung mga mood problems, you know, yung nalulungkot, pwede siyang part ng postpartum depression. And that is not normal. Okay? Pangatlong tanong, Doc, mula kay Louie ng Pasay City. Bakit po kaya yung misis ko minsan ayaw hawakan yung baby namin? Parang detached po siya. So pag ganun, let's be curious. Instead of assuming ano yung reason, we should ask them, you know? So Louie, talk to your wife, no? Ano kaya yung reason na ayaw mong hawakan si baby? Baka kasi yung fear na baka hindi, kasi very fragile yung babies, di ba? Pag bagong labas, parang, so they're so small, tiny, no? So kung one, they don't feel confident and competent to hold the baby, that's one reason. And also, explore, baka may mga fears, may anxiety, no? Anxiety na baka malaglag ko si baby. No? Yung may mga intrusive thoughts na baka ma-aksidente si baby pag hawak ko. So we need to address that. So we can't tell for sure kasi maraming pwedeng reasons. I see. Kumbaga parang natatakot lang. Yes, and that's typical pag bagong experience, di ba? That's why we need to explore. So hindi naman lahat disorder or pathological. It could be a normal part of this, yung transition to motherhood. Okay. Mula naman po kay Sheila ng Mandaluyong City. Paano po ba malalaman kung pagod lang o postpartum depression na talaga? So yung pagod, syempre normal yun to feel exhausted. Kasi nga babies, round the clock care, no? Tapos most of the time, ikaw talaga yung kailangan mag-breastfeed, ikaw yung lahat, no? So yung pagod is nagiging postpartum depression kung halimbawa hindi ka nakakatulog, walang gana kumain, and then ayun, yung duration again. You know, yung kahit may opportunity ka to rest, you can't seem to really relax. So ayun yung baka kailangan ng intervention or assessment. Dok, panghuling tanong naman mula kay Lawrence ng Tondo, Manila. Kahit healthy po yung baby namin, lagi ko pong nakikita yung asawa ko na naiyak. Normal lang po ba ito? So, yung question ko, gano'ng katagal na yung ganong symptom na iyak ng iyak. Okay? And then again, we need to explore ano yung reason na umiiyak siya. One, pwede nga yung hormonal changes. They're very sensitive to the changes of hormones. That's why very tearful. And it becomes a postpartum depression disorder kung
2 weeks or longer, and it's too debilitating. Yung wala nang ibang magawa kung di umiyak. Hindi na maalagaan si baby, yung sarili niya, So, doon yung tayo medyo worried. Oo. Pero kung short lang naman, nawala rin eventually yung tearfulness, then maybe it's baby blues. Dok, itong na-interview kasi natin na si Elena, ang ating na-interview na nagkaroon ng postpartum depression, 3 oras siyang umiiyak to the point na hindi niya na naalagaan yung baby niya. So, ayun nga yung nasabi niyo, Dok, no? Parang sobrang haba na ng oras na pag-iyak niya. And perhaps, she needs help talaga to assess ano yung nararamdaman niya, to process yung emotions niya. To also acknowledge ano yung mga nagtitrigger sa pag-iyak, So, doon nakakatulong yung counseling or yung going to the mental health professionals. Or kung walang access pa sa mental health professional, talking to your trusted person, sa family, your friends, na you feel nakakaintindi sa'yo. Dok, maraming salamat na sinagot mo yung mga tanong ng ating mga ka-SD. At syempre, salamat din sa ating mga ka-SD na nagpadala ng kanilang mga katanungan. Dok, tungo naman tayo dun sa treatment and recovery. Paano po ba tinitreat ang postpartum depression? Sagot ni Doc? So, postpartum depression is treatable. Definitely. So, di ba na-mention ko, interplay din siya ng factors, no? So, ganun din sa treatment. One, really helping the mother navigate this journey. One, by identifying ano yung support na pwede pang ibigay sa kanya ng kanyang family. And then, helping the mother sleep better. So, ayan yung finding opportunity, talking to the family, to the husband, para talaga makarest si mommy. So, minsan ayun yung need nila na help, yung logistics part. And then counseling or therapy so that we can help the mom process yung emotions, acknowledge ano yung mga nagtitrigger, ano yung mga stressors niya, and help her build better coping skills. And some would require medication. Dok, dun sa mga moms natin na narinig na yung mga sintomas or yung mga signs to watch out for na narinig nila dito sa sagot ni Doc, kung nagsimula na nilang manotice na hala parang ako to parang ito na yung mga signs na minamanifest ko ano po yung dapat nilang gawin? Yeah, so if you feel na you tried to help yourself already, to pick up some hobbies, try to care for yourself more, and still it doesn't work, maybe it's time to seek professional help to get the proper assessment and the treatment that you need. Dok, kailan naman kailangan ng medication? So for mild to moderate postpartum depression, usually pwede namang walang medication. We can exhaust therapy for that. No? Now for severe depression, doon yung usually may medications talaga. As I've mentioned, di ba, may biological factors, brain chemical imbalance. So that's what medications are for. Alright. Yung recovery, Doc, how long does it usually take? So it varies person to person. May iba mas mabilis mag-respond within weeks, yung iba naman months. But one thing for sure, recovery is possible and that they can enjoy motherhood more. Dok, itong case kasi ni Elena, sinabi niya sa atin sa interview na first child niya, hindi niya alam na may postpartum depression siya. So 5 years old na yung anak niya. Ngayon na nagka-second child siya, after 5 years, nag-worsen at doon na siya na clinically diagnosed na may postpartum depression. So, ano po ba mangyayari kapag ganitong case katulad ni Elena na napabayaan yung postpartum depression? We don't want mga untreated depression. One, because the postpartum depression does not only affect the mom. It affects the child. Kasi nga, you're not emotionally available, to take care of the child, to stimulate the baby. It affects relationships. It can cause marital strain because ibang dynamic na when there's a baby in the picture. So it affects the whole family unit as a whole. And untreated depression nga can be severe. It can lead to prolonged depression, and some would have thoughts of self-harm or ending their life. So it can go severe like that. That's why kailangan
ma-treat agad before it gets worse. Mhm. Dok, totoo yung sinabi mo, no? Kasi ganito rin yung sinabi sa atin ni Elena na hindi lang siya emotionally available, na strain na rin yung relationship niya sa husband niya, sa mom niya, na parang hindi siya makapag-connect or lagi siyang galit. Tapos may isa pang case, Dok, na nagsa-self-harm siya, na hindi siya nasa-satisfy hanggat hindi sobrang sakit yung nararamdaman niya. Mhm. And I'm glad, sabi mo, nakakapag-medicate na siya ngayon. Nakapag-medicate na siya. Yeah. So, na-mention natin early, di ba, yung history of depression, your own history. Kung dati nagka-depression ka na, malakas yung risk na baka magkaroon ka ulit ng depression sa future pregnancy or kahit after pregnancy. So, I think ayun yung nangyari kay Elena. So, I'm happy pagpa-consult na siya. Right. Oo. Parang, ito kasi si Elena, naging aware siya na hindi na normal yung nararamdaman yan eh. So, bukod sa therapy, Dok, na nasabi mo, nag-self-medication din siya. Hindi self-medication. Nag-medicate din siya. Siyempre, yung prescribe ng psychiatrist. So, ngayon, na-enjoy na niya ulit yung motherhood. Pero, Dok, posible ba na kapag naka-recover ka na, once you have recovered, pwede pa rin ba bumalik yung postpartum depression kahit hindi ka nanganak? Kung nangyari na siya, meaning nagkaroon ka ulit ng depression, kahit hindi ka nanganak. So, hindi na postpartum depression yung tawag doon when it recurs. So, it's major depressive disorder. Kasi yung major depressive disorder, ayun naman talaga yung clinical term for depression. It can happen in any life point, no? Pwedeng kahit di ka pregnant. It's just that kapag sa pregnancy, ayun yung tawag natin, perinatal depression, or kung after manganak, postpartum depression. And going back to your question, kahit naka-recover na, yes, there's the possibility na mag-relapse, magkaroon ulit, no, given na yung interplay na naman ng mga factors, mga risk factors. Ayan, Doc Orma, napakagandang advice, no? Kung napapansin mo na namamanifest mo na yung mga sintomas, dapat magpa-check up na tayo. Napaka-importante yung early na pagpapakonsulta sa isang psychiatrist. Up next naman, alamin natin yung stigma tungkol sa postpartum depression at lilinawin din ni Doc Orma Baiting Garcia ang mga maling pananaw tungkol dito. Alamin yan sa pagbabalik ng Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Sagot ni Doc! Welcome back sa ating programa, Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Dr. Orma Baiting Garcia ng Makati Medical Center. Ngayon naman, alamin natin yung mga stigma ng postpartum depression. Ayan, Doc Orma, ano po ba yung common misconception nating mga Pilipino pagdating sa postpartum depression? Yeah. So, sa postpartum depression, I think depression in general, no, na ito ay nasa isip mo lang, na it's a sign of personal weakness, na hindi mo lang kinakaya, nagiging emotional. Which, in fact, hindi. Because it's really a legitimate medical and mental health condition. Parang maririnig mo yung reklamo ng iba na, naku, arte lang yan. Wala yan ng panahon namin. Right. Tapos, Dok, may makakarinig pa kasi tayo na, alam mo, mas malala pa nga yung problema ko kaysa sa'yo eh. Yes. So those statements, no, yung mga kulang ka lang sa dasal, when in fact, siguro ang daming best mo na talagang, Lord, kunin mo na tong nararamdaman ko, no? So yung mga ganong statements, it tends to invalidate, and minimize yung struggles ng mga mommies. Dok, sa inyong experience po ba, maraming mothers yung nahihiya
humingi ng tulong ng professional help? Yes, no? Kasi again, yung expectation na dapat kayanin mo. And also, since ine-expect nga nila na ang maririnig nila, yan, kaya mo yan, normal lang yan, o nasa isip mo lang yan, sometimes they really fear, expressing themselves, and that prevents them from getting the help that they need. Dok, sa tingin niyo po ba, bakit pagdating sa usaping mental health ng mga nanay, bakit considered as taboo pa rin siya? Hindi natin siya masyadong pinag-uusapan. I think it is the lack of awareness kung ano yung part ng normal adjustment during the postpartum period and ano yung sobra na, no, na nagiging disorder na siya. That's why very important to na pinag-uusapan natin kasi I believe yung mga postpartum population, it's underrepresented, no? Hindi talaga nakaka-receive ng enough attention. Kung pwede ko lang i-add, no, yung postpartum depression, yung prevalence niya o yung kung gaano kadalas to common nangyayari, same din sa kung paano ka magkaroon ng mga diabetes, hypertension during pregnancy. And yung mga condition na yon, nasi-screen properly yung mga mommies, di ba? You would get blood tests, no, for those condition. When in fact, same lang yung prevalence, yung pagiging common ng depression, pero walang screening na ginagawa for depression, for the mental health. And actually, isa yun sa mga advocacy ko, no, para talagang matulungan yung mga mommies who are at risk sa postpartum depression. Dok, yung factors po ba na financial stress, yung kahirapan, nakaka-trigger din ba siya ng postpartum depression? Yeah, I think it would fall under yung sa social factors, no? Yung mga lack of social support, financial stress, no? And also, syempre, mahal talaga ngayon. Mahal mga anak, mahal mabuhay. So, nakakadagdag siya. I wouldn't say na ito yung magte-trigger alone, but the interplay of all of these factors. Dok, yung pressure naman po sa social media, nakaka-apekto po ba yun sa mental health? I think both ways pwedeng maganda na effect, no? Kasi ang dami mong natututunan ngayon sa mga, 'di ba, mga vloggers na mommy sharing their experiences. So in that way, if you learn from it, it's very helpful. But also, it could elicit negative emotions when you tend to compare yourself sa kanila. For example na lang, ang dami nagpo-post, 'di ba, yung mga breast milk nila, ang dami-dami. And then when you see that, ikaw hirap na hirap mag-produce, ano na lang mafe-feel mo, 'di ba? So doon lumalabas yung mga comparison. Oo, syempre, hindi magandang feeling yung nakukuha ng mga mommies. Dok, doon naman sa mga kababayan natin na may kilala na mga new mom or may kilala sila na friend, nakakapanganak lang, ano po ba yung mga dapat nilang iwasan na sabihin doon sa new mom or kakapanganak lang na friend? I think if they express na yung nagsistruggle sila, for example, yung mommies nag-express na, I'm struggling, iwasan natin yung mga statements na, at least healthy yung baby mo, buti ka nga may baby, or kaya mo yan. Instead, maybe listen without judgment. And kung ano man yung concern ni mommy, maybe offer practical help. Okay? And really encourage rest. Do everything to make the new mom, sleep. Minsan kasi, Dok, nalilimutan natin. Sobrang excited tayo sa baby, of course, di ba? May newborn, sobrang excited natin, may gifts sa newborn, pero minsan nalilimutan natin yung mommy na kailangan rin ng care. So, yeah, we need to take care of the mom also. Doon naman, Dok, sa mga kababayan natin na mga mister, yung mga partner, ano po ba yung pwede nilang i-offer na help sa kanilang mga may bahay, sa kanilang mga asawa? Right. So I'm sure the dads are doing the best they could, right? But it would help if they could talk more to their wives kasi motherhood can be isolating minsan. 'Di ba? Kunyari, sanay ka nag-work and then bigla magma-maternity leave ka na and then you're left alone at home. You feel like sa husband mo parang walang nangyaring change, right? Uuwi siya, back to normal lang siya and ikaw ang daming nangyari sa'yo. So I think being more available for your partner, it's very important.
listen to them, date them, encourage them to really sleep, help sa household chores, talagang better communication. Kasi ibang dynamic kapag meron ng baby. Grabe, Doc, no? Totoo yung sinabi mo na for a woman, kunyari, career woman, sanay magtrabaho, tapos nagkaanak, nag-maternity leave, grabe yung turnaround sa mundo niya. Ano naman po ba yung advice nyo dun sa mga mister, sa mga partner na yung asawa niya nagmamanifest na ng sintomas nung postpartum depression? Ano po yung dapat nilang gawin? So if they notice their wife struggling already, talagang may mga depressive symptoms na disabling, then really you need to help them book an appointment with a psychologist, with a psychiatrist, okay? And then, more than that, yung listening to their partner, really validating what they're going through, and then asking them how they can help. Kung paano matutulungan ba na mapagaan yung pinagdadaanan nila, yung mental load ng moms. Yun. I think better communication talaga Kasi yung feeling na may nakikinig sa'yo, nakakaintindi sa pinagdadaanan mo, malaking tulong na siya Oo. That's true, Doc. Sa mga nanay na tahimik na lumalaban sa postpartum depression, Doc Orma, ano po ba yung mensahe na maibibigay niyo sa kanila? I want you to know that help is available. You don't have to suffer in silence. And if you notice that you have symptoms, then really it's time to seek help. And I believe in life there are seasons Seasons of giving and receiving. So itong motherhood, yung journey sa postpartum, it's a season of receiving. So it's okay to ask for help, receive all the help that is being offered to you, and babalik ka rin doon sa time na ikaw naman yung magbibigay ulit. Correct, Doc. Ano naman po ba yung gusto mong maunawaan ng lipunan ng mga tao tungkol sa postpartum depression? That postpartum depression is a real medical and mental health condition. It's not something that is made up. Kasi I think there's really that stigma pag mental health because you can't see it, di ba? It's an inapparent mental health condition. So, nagiging obvious na lang siya kapag may nagawa na, nangyari na. Self-harming and all. So, it's a treatable condition. So, Doc, would you advise na yung mga husbands i-accompany nila yung mga wife nila, yung mga partners nila sa psychiatrist? Yes, definitely. It is best to do it like that. But in my experience, mostly talaga yung husband pa yung nagdadala sa wife. Kasi nga, they find it difficult to help their wives, Di na nila ma-manage at home. That's why sila na mismo yung talagang nagpapa-session, nagpapabook ng appointment para makita na ng psychiatrist yung kanilang asawa. And I appreciate that. That's really how it should be done. Actually, Doc, good for the mister, Good for the partners. Kasi aware sila na may mga ganitong phenomenon pala. Kasi yung iba iniisip, arte lang yan kasi hindi sila yung nakaramdam. Kumbaga, yung nanay, yung babae, nag-turn around yung mundo, bumaliktad yung mundo. Literally, yung lalaki parang normal life, nagkaroon ng baby, magandang milestone. So, Doc, pagdating naman po sa paraan para maiwasan yung postpartum depression, preventable ba siya? Well, there's no easy way to prevent this, but I believe it's really helpful na hindi na dumating pa sa point na yun if there are, help, support system na nandyan available for the mommy. Yung support system para makapagpahinga naman, to help them navigate paano ba mag-alaga ng baby, if they have questions, and if they express some emotions, na nahihirapan sila to validate instead of invalidating yung kanilang mga nararamdaman. So, ayun yung mga, I think, isa sa mga paraan para ma-prevent, And kung may mga symptoms na nga, para hindi na lumala, seek help early. Doc, tungo naman tayo dun sa segment natin na clinical takeaway. Ano po ba yung clinical takeaway natin sa postpartum depression na nais nyong ibahagi sa first-time moms at yung mga bagong panganak na ina?
So, I want them to understand that postpartum depression is a real condition. Hindi siya yung simpleng pagod or, yung hindi lang nakakatulog o lungkot, no? It's really a disorder, no? Na nag-last 2 weeks or longer. Alright? And it's really debilitating na makakaapekto sa functioning ng mommy. And that they don't have to suffer in silence because help is available. Ayan mga ka-SD, narinig nyo si Doc Orma. Help is available. Again, Doc Orma, thank you so much sa pagsagot ng aming mga tanong tungkol sa postpartum depression. At syempre, maraming salamat sa Makati Medical Center. Kung gusto nyo po balikan ang episodes natin sa Sagot ni Doc, i-like at i-follow lang ang aming social media accounts. I-scan lang ang QR code na makikita sa inyong screen o mag-message sa aming Facebook page para sa Sagot ni Doc. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado, 8:30 ng umaga dito sa ABS-CBN sa All TV 2, All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Mga tanong at problema sa kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, Sagot ni Doc. Kung ikaw o may kakilala kang dumaranas ng depresyon o iba pang suliranin sa mental health, tandaan, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Bukas ang National Center for Mental Health Crisis Hotline 24/7 na handang makinig. Tumawag sa 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa Sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.